Oh, hi. Shout out mga idol. Ayan. So, kaigisa lang natin, no? Ay. So, ayan. Medyo samain na natin palasa ngayon mga guys, no? Pasensya na kayo. So, dahil sa ating followers, no? Meron siyang napakagandang comment regarding sa mga Peter natin dyan, no? Na baguhan. Ayan, so shoutout sa inyo. Siyempre sa mga veterano rin, no? Lalo na sa mga kasamahan natin dito sa site o sa fabrication, no? Shoutout sa inyo mga idol. Ay, sa medyo hindi na natin ito patatagalin mga guys, no? Medyo puti na yung ating balbas. So by the way nga pala, no mga guys, no, ang video natin for today is regarding ito sa pipe fitter, no. So ang ating channel ay para sa mga baguhang pipe fitter natin dyan na gustong matuto, no. So hindi naman lahat ng gusto natin matutunan ay makukuha natin sa mga training center, no. So karamihan kasi dyan basic lang yung inyong matutunan. So itong ating pag-uusapan ngayon, no, ay tungkol ito sa ating followers, no. So napakaganda yung kanyang katanungan, no. Ang sabi niya dito ay kung paano daw mag-locate ng tubo kapag ka nasa site na. So yan, no, napakaganda. Napakaganda ng katanungan mo, sir. So salamat po. Okay, so hindi na natin to patatagalin, no. Umpisa na natin to para masagot natin. Sana masagot natin, no, yung katanungan mo, sir, na kung paano natin malulocate yung tubo, no. So base sa akin naging experience, i-share ko lang sa iyo kung paano ang dapat natin gawin kapag nasa site na. Okay, so meron akong drawing na ipakikita dito mga guys, no, para medyo kahit paano madali natin ipaliwanag yung gustong malaman ni sir kung paano natin hahanapin o ilolocate yung ating spool pagka nasa site na o ika nga coordination. Okay, so wag natin patagal tayo mga guys, let's go this. Alright guys, so balik tayo sa ating main topic sa ating video. Alright, so sasagutin natin yung ating followers sa kanyang katanungan, no, na kung paano malocate yung tubo pagka nasa site na. Alright, so itong nakikita nyo guys, no, ang drawing na ito ay ang isometric kapag kayo ay nasa site na. Okay, so yung nakikita nyo dito mga guys, no, sa gilid na to, kung inyong mapapansin na may nakagay na N at may arrow, ito po ang tinatawag na north plan direction sa isang planta. Okay, itong spool na ito, right, yung spool na to ay nakabase po dito sa north plan ng isang planta, dahil kung ikakabit natin itong spool na to ay base din po dito sa north direction ng isang planta. Okay, so hindi po kayo maliligaw basta alam nyo kung paano ito gamitin ang north plan. Okay, kahit po yan magkabaliktad ay malalaman nyo po kaagad pagka alam nyo ang gamitin ang north plan na ito. Okay, so proceed po tayo doon sa ating katanungan. Kapag ka nasa planta po kayo mga guys, no, mapapansin nyo dito, okay, may kita nyo dito ay merong E, N at EL. Okay, so ang meaning po kapag ka merong E, it means easting.
or west. Okay? Yung N, it means northing or south. Alright? So, yung EL, ayan po yung elevation na kung saan yung tubo, yung paglalagyan niya, kung nasaan siyang elevation. Okay? Kung nasa ibaba man yan o nasa itaas. So, ganun po ang paglulukit ng isang tubo. Alright? Bago siya ilagay kung saan. At kung papaano mo naman po yan ilalagay o kung saan dapat siya ilagay ay malalaman nyo po yan dito sa easting at northing. Alright? So, papaano po ba yan? Kung mapapansin nyo po yung drawing na to, so, inano ko na lang po para mas madali siya, no? Para sa akin po kasi, kapag nasa site ako, hinahanap ko yung mas malapit na continuation para hindi po ako gaano maligaw. Alright? So, dito po, meron siya nakalagay na conto. So, ito yung continuation niya ng pagtatapingan natin dito sa spool na ito. So, may nakalagay itong V. So, it means bezel, no? So, nakakonect siya sa isang bezel. O kahit anong pa man yan, kung drum yan. Basta meron siyang ganito sa continuation, mas madali nyo po ma-locate yung inyong connection kung saan siya dapat. Okay? So, kapag nakita nyo na to yung V na to, alright, hanapin nyo naman po kung saan siya nakalocate kasi marami po yung nozzle na tinatawag kung sa likod, gilid, sa baba o sa taas. Napakahalaga po niyan na makita ninyo. Alright, so nakalagay dito ay 2 inch RF. It means na RF plans po yung inyong connection doon sa bezel na yan. Tapos 150 amp plans. Okay? So, yun po. Para naman po malaman yung location, yung kung saan ba siya, kung north or east, south ba siya. Okay? So, ang pagko-compute lang po niya, napakadali lang po ang pag-compute niyan. So, gagawa tayo ng isang computation. Alright? So, kung mapapansin nyo rito, ang kanyang northing, no? 44806,387. So, ayan po yung northing ng ating drawing, no? So, iano ko lang dito, no? Ito yung pipe rack, no? Tapos, pasensya na kayo sa ating drawing mga guys, ha? Hindi tayo masyadong sa mga drawing. So, basta malaga lang dito, mapakita natin kung paano mag-locate ng tubo. Okay? So, sabihin natin ito ay ang column 1. Okay? Column 1. Ito ay ang column 2. Ito ay column 3. Ito ay column 4. Okay, ito po yung mga haligi na tinatawag na column sa pipe rack kapag nandoon na. Okay. So, meron niyang tinatawag na northing at saka easting. Nakalagay na po yan dito sa mga column na yan. Pagka nasa site na po kayo, makikita nyo po yan. May sadyang nakalagay na po yan. Okay. So, hahanapin natin yung location nito. Mag-umpisa muna tayo sa northing, no? Hanapin natin tong northing na to. Alright, so pagka-compute niya mga guys, halimbawa, ang northing nito ng ating column ay 4479837. Okay? Sample lang po yan, no? Ito po yung pinaka-sample natin kapag nasa site tayo. Ito po nakalagay dito sa column na to. At yung easting niya po ay ito naman, 57844080. Okay? So, halimbawa lang po yan, no? Halimbawa. Tapos, dito po, isasample natin to yung northing ng ating continuation. Okay? Ang pagkuha lang po niyan mga guys, napakadali lang po yan, no? So, kailangan lang po natin yan ay yan, kukompute tayo. Yan, kita ba? Kita ba?
Yan. So halimbawa yung ating northing, no, dito sa ating drawing, 4480 6387. Kulang tayo ng isang 4. Ayan. So, ilan ba? 8 siya dapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 numbers yung ating northing. Alright? So, ang gagawin natin dyan, ima-minus lang po yan dito, no? Ima-minus lang po natin yan dito sa northing. Okay? Sa northing po ng column. Okay? Wag nyo po yang ima-minus dito sa easting. Tapos northing, maliligaw po kayo. Hindi po ganun. So kung northing po dito, northing dito sa ating drawing, kailangan dun sa column, northing din ang ipagmaminusan mo. Alright? So i-minus natin dito, minus 4479 8387 equals, so yun 8 meter, no? Meter ang lumabas. Okay, ang sagot natin dito sa northing ay 8 meter. Okay, 8,000. Okay, so ngayon ang magiging location ng ating connection na to, no? So kung mapapansin nyo, mas mataas itong ating drawing. Okay, mas mataas itong drawing natin kumpara dito sa column. Okay, so papunta tayo doon sa column yung ating drawing, yung iyong connection. Okay, simula dito, okay, simula po dito sa sentro ng column na to, no, papunta dito sa ating connection ay 8 meter. So mag-uumpisa ka ng pagmemetro dito sa sentro, no? Kung iyan ay ang kapal niya ng iyong column, halimbawa 500, di ba? So ang kapal niyan ay nasa 500. Okay? 500. So dito sa kalahati 250. Okay? So dito kayo sa kalahati. Kung dito kayo sa mag-uumpisa sa kapal ng column na to, i-minus nyo yung 250 doon sa 8 meter. Okay? So kung hindi naman, dito kayo sa sentro ng column, papunta doon sa connection mo na 8 meter. Okay? Yan po, hanggang doon sa magiging continuation mo na bezel. Okay? Kung diyan ang continuation mo, ganun, sa tubo mo. Ito yung bezel. So, 8 meter, no? So, ganun lang po ang pagkukompute doon sa location ng ating continuation para ma-locate mo ang location ng iyong spool kung saan mo siya ilalagay. Okay? So, doon sa ating easting, ganun din, same procedure lang po yung inyong gagawin. I-minus nyo lang po itong sa column dito sa drawing, no? Ipag-minus nyo lang po yan. Huwag nyo pong i-divide o ita-times o kung ano, kundi minus lang. Okay? So, ang lalabas na yan, kapag papunta ka naman dito sa easting, okay? Kung nasa saan yung lalabas na easting mo, doon ka pupunta. Okay? Yun lang po, ganun lang po ang pagkukuha para malocate mo yung iyong spool. Alright? Kung nasa saan ang kanyang location kapag ka nasa site po kayo. Kasi sa fabrication po, wala po kasi itong makikita na mga gantong easting northing. Wala po kundi drawing lang. Ito po yung drawing lang po sa site.
Ganun po yung pagkukuha para malaman ninyo yung location ng inyong tubo pagka inirect para hindi siya maligaw. Okay? So, ganun lang po. So, kung mayroon po kayong iba pang katanungan tungkol po sa piping, mag-comment lang po kayo sa video dito. Alright? So, sasagutin po natin yung sa mga katanungan ninyo sa abot po ng ating makakaya, no? So, yung ating nalalaman lang po na ang ating i-share kung paano natin gagawin kapag tayo nasa site na. Alright, so marami pong salamat sa nag-comment ng ating video for today. Salamat po sa iyo, idol. So sana po meron po kayong kahit paano natutunan, no? Pag dating sa isang pipe fitter job kapag nasa site na po tayo. Alright, so thank you. See you in my next vlog.